2 linggo pa lamang nakasal sina Allison at Alan nang malaman nila ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Allison. Sila ay kapwa naging masaya sa balitang iyon sa simula ng pagpapalago ng kanilang pamilya. Sa bawat buwan ng pagbubuntis ni Allison ay sinusuportahan naman siya ng kanyang asawa, inaalagaan, inaalalayan sa bawat check-up at sinasamahan sa kanyang bawat pag-ultrasound. At sa nakalipas nilang mga check-up ay sinisigurado ng doktor sa mag-asawa na ang kanilang sanggol ay malakas at malusog habang minamasdan ang monitor kung saan naaaninag nila ang pagkilos ng kanilang anak ay labis na silang napupuno ng pagkasabik. Masaya si Allison kung paanong nagiging masaya ang kanyang asawa na magkakaroon na sila ng anak. Silang mag-asawa pa mismo ang magkasamang nag-ayos ng magiging kwarto ng kanilang anak at maingat na pumili ng mga gamit para dito. Bumili na rin sila ng maraming damit para sa kanilang sanggol at iba pa nitong mga pangangailangan. Sa pagtatapos ng 9 na buwan ng pagdadalang taon ni Allison ay nagawa pa niyang ipagdiwang ang nalalapit niyang pagiging ina kasama ang malalapit nilang mga kaibigan. Doon, matapos naging masaya ang lahat, magbigay ng ilang regalo ay bigla na lamang na nakitang tiyan ni Allison at biglang nagiiyak. Ang mga kaibigan nila ay nagmamadaling lumapit. "Kumusta ka na? Okay ka lang ba?" Si Allison naman ay hindi makasagot dahil sa kanyang matinding nararamdaman. "Ang lakas ng contractions ko. Hindi ko na kaya. Dalhin niyo na ako sa ospital." "Oo, sige. Pero tatawagan ko na din si Alan para malaman niya." Wika ng kanyang kaibigan na si Maya habang siya'y inaalalayan sa upuan. Agad nakagawa ng paraan ng lahat para maisakay ng sasakyan si Allison at dali-daling maisugod sa ospital, kung saan sinabi ng doktor na in labor na talaga siya ng mga sandaling yun. Maya-maya pa sa pagdating ni Alan ay sinimulan na rin ang pagpapaanak kay Allison. Sa kasiyahan naman ng marami, ang unang sanggol na lumabas ay isang babae. "Congratulations, babae ang inyong anak." Si Alan naman habang hawak ang ultrasound ay nagsabing, "Lalaki ang aming anak." "Okay lang yan. Di ba napag-usapan natin yan isang gabi doon sa may cafe na parehas sana natin gustong magkaroon ng babaeng anak?" Ang doktor naman ay nagsabing hindi pa pala sila natatapos dahil may isang ulo pa silang nakikita. Pinilit muli ng doktor si Allison na umiri nang madaling maitulak ang bata papalabas. At dito, naiangat nga ng doktor ang isang sanggol na lalaki. Masayang hinayag ng doktor na sila ay may 2 malulusog na mga babies. Pero bago pa man magkaroon ng reaksyon si Allison, ay may bigla na lamang siyang naramdaman. Isang sanggol na naman ang tila nagnanais na lumabas. Si Alan ay napapahinto sa pagkabigla. Ang inaasahan niya na isang sanggol lamang na lalaki. Pero ngayon ay mabibiyayaan agad sila ng 3 anak. Natapos ang lahat at si Allison ay naiwan na lamang na nagpapalakas sa kanyang kwarto. Habang ang triplets naman ay maingat na dinala sa neonatal intensive care unit. Maaga kasing naipanganak ang mga sanggol, kaya kinakailangan pa ng triplets na mamalagi ng ilang araw sa ospital bago maiuwi. Si Alan naman ay natutuliro pa rin sa pagkasorpresa, kaya naman nagawa na niyang magtanong sa doktor kung ano ba talaga ang nangyari. "Paano ho naging posible yun? Paano hindi natin nalaman nung una pa lang na triplets pa lang aming anak? Kung minsan naman ay nagfe-fail ang ultrasound na ipakita ang lahat, lalo na kung ang fetus nung nagpatingin kayo ay masyado pang maliit. Pwede rin namang naitago nila ang isa't isa kaya hindi sila kagad napansin. Ang insidenteng ito ay napaka-pambihirang nangyayari lamang sa 1 sa milyong pagkakataon." Pagpapaliwanag ng doktor kay Alan. Wala na ring nagawa si Alan kundi ang pilit na unawain ang pangyayari. Siya ngayon ay nasa responsibilidad na maging ama sa 3 kaagad na mga anak. Ilang araw ding mananatili si Allison at ang kanyang triplet sa ospital, kaya nagpaalam na rin muna si Alan sa kanila para makauwi. Nagbili na lamang ito kay Allison na ipatawag na agad siya kung okay na sila at pwede nang mailabas. 5 araw din ang inabot ni Allison at 3 sanggol bago makalabas ng ospital. Pinangalanan ni Allison ang kanyang mga anak ng Andy, Amara at Ashton. Naging masaya si Allison sa paglabas nilang mag-iina habang ang paligid nila ay pinapalibutan ng labis na katahimikan hanggang sa sila'y makauwi. "May problema ba tayo, Han?" Hindi naman sumagot si Alan. Tinanong na lamang nito ang kanyang asawa kung may bababa silang kailangan. Napangiti si Allison
Inisip na handa na talagang pangatawanan ng kanyang asawa ang pagiging ama sa kanilang triplets. Nataon naman na naubusan ng diaper ang mga sanggol kaya inutusan na muna ni Allison si Alan na bumili. Tumango naman si Alan bilang pagsang-ayon at sinabing babalik din siya kaagad. Si Allison sa unang pagkakataon ay may iwan para maalagaan ang 3 niyang sanggol. Dahil sa 5 araw ding nagkahiwalay ang kanilang mga kwarto sa ospital, kinakausap niya ang kanyang mga babies at sinasabing babalik na din kaagad ang kanilang daddy, dala ang kanilang diaper. Kaya, wag silang mag-alala. Nang magawa ni Allison na mapatulog ang kanilang triplets, ay nagsimula na si Allison na maghanda ng hapunan. Naghanda si Allison ng makakain habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang asawa. Ganun pa man, halos 1 oras na ang lumilipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Ang 3 sanggol ay nagising at sabay-sabay na nag-iiyakan. Dahilan para matuliro at mataranta si Allison sa dapat niyang gawin. Hindi niya makayanan na alagaan ang 3 niyang anak ng magkakasabay. Kaya naman, dali-dali na niyang tinawagan ang numero ni Alan pero hindi na ito nag-ring at dumiretso na agad sa voicemail. Nasaan ka na? May problema ba tayo? Nasaan ka na ba? Tawagan mo ako kaagad pagbalik. Pagmamakaawa ni Allison sa voicemail, makalipas pang muli ang 1 oras, ay muli na naman niyang tinawagan ang kanyang asawa at nalamang patay na ang kanyang telepono. Dahil sa pagtataka at pangamba na rin, ay nagawa ng tawagan ni Allison ang 911. Sinabi niyang nais niya lamang ipa-verify kung aktibo pa ba ang numero ng kanyang asawa dahil kanina pa itong hindi umuuwi. Kaya baka nalagay na ito sa isang aksidente o kung anuman. Ang boses ni Allison noon habang nagpapaliwanag sa mga otoridad ay napupuno ng pagkabagabag. Sinuri naman ito agad at ilang sandali pa ay inihayag na ng kausap ni Allison sa telepono na aktibo pa ang numerong kanyang ibinigay. Wala umanong aksidenteng nangyari. Sa halip, ang kanyang asawa ay maayos na nagmamaneho ngayon malayo sa kanilang address. Si Allison ay naiyak ng sobra. Wala siyang ibang masambit na salita kundi bakit. Kasabay ng kanyang pag-iyak ay ang pag-iyak din ng kanyang 3 sanggol. Ano bang nagawa ko at nangyari sa akin to? Iniwanan akong nag-iisa kasama ang 3 naming mga anak. Si Allison ay biglang nahirapang huminga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Wala man lang pahinga at labis na natatakot. Maya-maya pa ay napag-isipan ni Allison na bisitahin ang malapit na kaibigan ni Alan na si Greg. Umaasa na makakahanap siya ng kasagutan kung saan man paparoon ang kanyang asawa. Kinabukasan, matapos ipagbilin muna ang mga anak, ay kinatok na ni Allison ang pintuan ng bahay ni Greg. Walang hinangad si Allison noon kundi ang makakalap ng impormasyon mula kay Greg. Agad din namang pinapasok ni Greg ang asawa ng kanyang kaibigan. Matapos niya itong pagbuksan ng pintuan, niyaya pa ni Greg ang kanyang bisita na magkape na hindi na rin nakatanggi pa. Labis na kaba ang nadarama ni Allison ng mga oras na iyon dahil sa mga kasagutang nais niyang malaman. Matapos tanungin, ay binabana ni Greg ang itinimpla niyang kape sa mesa at nagsimula ng magsalita. Siguro, kakaiba para sa iyo ang kung anumang ginagawa ni Alan sa ngayon pero hindi na ako nagtataka. Bakit? Nakita mo ba siya bago niya kami iwan? Ibig ko sabihin, may iba ba kayong napag-usapan na hindi ko nalalaman? Meron naman, oo, at madami akong hindi sinang-ayunan sa kanyang sinabi na nauwi sa aming pagtatalo. Si Allison ay namumutla na ng sandaling yon habang tahimik na nakikinig. Sinubukan kong mga tiran sa kanya. Ipinapaunawa ko na hindi tama ang kanyang gagawin. Pinakisuyuan ko siyang wag nang umalis at talagaan ka na lamang at ang inyong mga anak. Pero hindi siya pumayag. Siya nga pala, yung kape mo, lalamig na. Nasaktan ang kalooban ni Allison at ang sinabing iyon ni Greg ay mas lalo lamang nagpatindi sa sakit na kanyang nadarama. Yun ba yun? Wala na ba siyang ibang sinabi? Tanong ni Allison nang may pagkadismaya. Sa tingin ko ngayon, ay wala na naman akong dapat ilihim sa iyo ngayon kung bakit kanya iniwan at ang inyong mga anak. Sa palagay ko'y dapat mas maging malawak pa ang kaalaman mo sa inyong relasyon. Ano bang ibig mong sabihin? Naalala niyo pa ba ang una niyong pagkikita? Napaluha naman sa pagsagot si Allison. Oo naman, paano ko makakalimutan ang araw na iyon? Biyernes noon kung saan tinatrabaho ko pa ang aking ship sa cafe, kung saan nakita ko si Alan at ikaw na nakaupo sa isang mesa kasamang iba niyo pang mga kaibigan. Malamang na isa sa inyo ng araw na iyon ay may kaarawan. Naalala ko pa nun nang i-announce ni Alan ang unang toast matapos hiwain ng inyong kaibigan ang kanyang cake.
Oo, tama ka. Pinagdiriwang namin ang kaarawan ni Sam. Pero may isang bagay ka pang hindi nalalaman. Hindi na maiwasan ni Allison ang hindi maiyak habang inaalala ang una nilang naging pagkikita ni Alan at kung paanong nagsimula ang kanilang matamis na pagtitinginan. Si Alan at ang kaibigan naming si Sam, parehas silang may interes sa iyo, Allison. Masyado na silang lasing noon, kaya naman nauwi sila sa matinding pagtatalo na humantong sa isang pustahan. Kung sino ang unang makakakuha sa iyo, nagkaroon sila ng isang kasunduan. Anong kasunduan? Nauutal na wika ni Allison. Allison, alam kong magiging mahirap to sa iyo na madinig, pero nakipagpustahan lamang si Alan ng $100 sa kung sino mang makakauna sa iyo ng gabing yun. Pasensya na, sa katunayan ay tinawanan lamang ni Alan ang kasunduan na iyon sa pagsasabing masyado namang madali na ligawan ka. Kaya naman si Sam ay dinagdagan pa ang pusta ng $1,000 kung magagawa kang ligawan ni Alan ng buong 1 buwan. Si Allison ay natigilan sa kanyang nadinig. Hindi, paanong? Habang pinoproseso ni Allison sa kanyang isip ang lahat, ay umeksena ng muli ng pagpapahayag si Greg. Mas lalo pa niyang ipinakilala ang pagkatao ng kanyang kaibigan na ito umano ay hindi pa nakakaranas ng isang seryosong relasyon. Kaya nung una'y inakala namin na biro lamang ang lahat na gagawin lamang niya dahil sa isang kasunduan, pero bigla siyang nagseryoso. Ibig mo bang sabihin, diligawan niya ako at pinakasalan para sa halagang $1,000? Nung una ay yan din ang aming inakala, pero maniwala ka man o sa hindi, nagseryoso siya sa tunay niyang minahal. Alam ko yun at yun ang totoo. Pagpapatunay ni Greg sa tunay na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Malamang umano na naging seryoso ang lahat. Sa loob ng 1 buwang naging panliligaw ni Alan kay Allison, kung saan napaibig siya ng hindi sinasadya na humantong sa seryoso nilang pagpapakasal. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Maayos naman ang lahat at ramdam mo naman na tunay ang nararamdaman niya sa'yo. Nagbago lamang naman siya nang nagsimula na siyang masakal sa sitwasyon. Sa palagay kong hindi naging handa si Alan sa biglaang responsibilidad ng isang pamilya. Masyadong naging mabilis ang kanyang pagdidesisyon, kaya nung nalagay na siya sa alanganin ay nagpakalayo na siya, malamang papunta sa ibang naging mga babae. Si Allison ay nagulat. Ano? May mga babae ang asawa ko? Wala tayong magagawa, ganyan lamang talaga si Alan. Pasensya na kung inilagay ka niya sa kadiliman sa panahon ng inyong pagsasama. Nagkaroon siya ng iba na umabot sa puntong nais na niyang i-divorce ka. Pero kung nais niya talaga akong hiwalayan, bakit nanatili pa siya sa akin at nalalayan pa ako sa aking pagbubuntis? Bakit hindi siya umalis ng mas maaga? Tanong ni Allison sa nangangatal na niyang tinig, dala ang biglaang pagluha. Hindi ko may paliwanag ang bagay na yan. Ang tanging alam ko lang ay nagsimula ang lahat nang malaman ang iyong pagbubuntis. Hindi pa siya handa noon pero pinilit niya pa rin kayanin at paghandaan. Maniwala ka, sinubukan niya pero nang triplets ang inyong iniluwal ay masyado siyang natakot at nataranta. At doon na nga siya bumigay sa kanyang limitasyon sa labis na pagkabigla na siya ring naging dahilan sa kanyang pag-alis. Para bang naisip na niyang hindi niya kakayanin ang lahat. At ang iwan ka, gayon din ang 3 niyong anak, ang tanging paraan lamang na pwede niyang pagpilian. Si Allison ay pilit na pinoproseso ang bawat revelasyon sa kanyang utak. Tinatanong si Greg kung bakit sa dinami-rami ng pagkakataong nabisita ito sa kanila ay hindi man lamang niya sinabi ito ng mas maaga. Sinabi na rin niya na hindi na niya alam ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon, lalo't hindi niya kakayanin ng mag-isa na maalagaan ng 3 niyang sanggol, lalo na masuportahan sila sa ilang mga pangangailangan at gastusin. Umiyak si Allison ng sobra. Maya-maya pa ay sinubukan na naman niyang tawagan ang numero ni Alan, pero gaya ng dati ay naka-off pa rin ito para sa kanya. Kumalma ka muna, Allison, sige na. Eto, uminom ka muna ng tubig. Bigyan mo ako ng 5 minuto at ihahatid na kita pa uwi. Pagka-uwi ay agad nagpasalamat si Allison sa kapitbahay niyang pinakayusapan na niyang magbantay sa kanyang mga anak. Pinapasok na rin ni Allison noon si Greg sa kanyang tahanan. Ang gaganda naman ng mga anak niyo, Allison. Wika ni Greg habang hinihimas ang ulo ng triplets. Hindi kayo dapat iniwan ni Alan. Dapat inanatili na lamang siya para sa inyong mga anak. Kahit hindi na sayo, para sa mga anak niyo na lamang sana. Pagkalisa ni Greg ay pinilit na labanan ni Allison ang kanyang emosyon
at pinadede na ang kanyang mga supling bago ihiga ang mga ito sa kani-kanilang crib. Halos wala na ring pahinga si Allison dahil sa labis na pag-iyak nang makadinig siya ng pagkatok sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang tumayo at nagbukas ng pintuan. Umaasa na nagbalik na ang kanyang asawa pero siya'y nadismaya lamang ng labis. Ito ay walang iba kundi si Greg na nagsabing natawag siya kay Allison pero hindi nito sinasagot kaya kusa na lamang siyang bumisita. Dala ni Greg noon ang maraming supply ng diapers at ilang gamit ng mga baby supplies na kakailanganin ng triplets. Bukod pa doon ay may iba pang naiwan sa kanyang kotse na kanya pa umanong babalikan. Nasurpresa si Allison sa biglaang pagbisita ni Greg bukod sa pambihirang atensyon na ipinapakita nito sa kanya. Maya-maya pa ay inaya na ni Allison si Greg na magkape. Pero tumanggi na ito at nagsabing nagmamadali siya at may iba pang dapat na puntahan na baka sa susunod na lamang nito tanggapin ang kanyang paanyaya. Gumaan naman ang loob ni Allison nang dahil kay Greg. Kanina'y namumroblema siya kung paanong palalakihin ang kanyang mga anak at mabilhan ng kanilang pangailangan gaya ng diaper at iba pang mga bagay na hindi kayang may pagkaloob ni Allison. Kaya naman ang pagtulong ni Greg sa kanya ay labis niyang pinasasalamatan. Naunawaan ni Allison na hindi niya kakayanin ang mabigat na responsibilidad ng mag-isa. Madalas na dinadalaw ni Greg ang mag-iina sa puntong si Greg na ang minsanang nagiging tagapag-alaga ng mga bata habang si Allison ay naghahanap ng mapapasukang trabaho. Sa katagalan ay natanggap din si Allison bilang isang attorney sa isang pribadong law firm kung saan ang kanyang buhay ay umikot na lamang sa kanyang trabaho at pagiging ina sa kanyang mga anak. Hindi na rin maiwasan ni Allison na ang makalakihan ng mga bata sa paglaki ay si Greg. Si Greg ang naging ama para kay Andy, Amara at Ashton. Hindi na rin nakasanayan ng mga bata na kuliting mamasyal ang kanilang ina tuwing weekends at hindi nila pagtanggap ng regalo kada Pasko. Ginawa ni Greg ang lahat para maalagaan at maibigay ang pangailangan ng magkakapatid na siyang tumutunaw sa puso ni Allison sa tuwing kanyang nasisilayan. Sa puntong ito ay hindi na maiwasan ni Allison na mahulog kay Greg hanggang sa ang dalawa ay nagsimula ng makapag-date. Sa kabila noon ay hindi sila nagmadali. Ang nasa isip lamang nila ay ang pagiging komportable ng mga bata. Matapos makuha ang pagtanggap ng mga bata, si Allison at Greg ay nagkaroon na ng maayos at patiwasay na kasal. Makalipas ang 12 taon ay marami nang naging pagbabago kahit na ang sugat na iniwan ni Alan sa puso ni Allison ay patuloy pa ring nananatili. Ang dalawa ay parehas na naging matagumpay sa kanya-kanya nilang karir. Magkasama nilang napalaki ang triplets ng may pagmamahal. Ang lahat ay nagmistulang lumalagay sa tamang direksyon. Nang isang araw, ang sekretarya ni Allison ay lumapit sa kanya para pirmahan ang isang package na mula umano sa isang kliyente. Agad namang pinuntahan ni Allison ang courier na nagdala ng package bago ito pirmahan at para na din makapagbayad, pero nagulat nga siya sa kanyang nabungaran. Alan? May pagtatakang bungad ni Allison, sabay inaya na lamang niya itong sumunod sa kanyang opisina. Malamang na dito siya magkakaroon ng pagkakataon para matanong si Alan kung bakit siya nito nagawang iwan sa loob ng maraming taon. Si Alan naman ay kinakabahang sumunod lamang sa kanyang dating asawa papunta sa malawak nitong opisina sa may 3 palapag. Maging si Alan ay hindi inaasahang makatagpo doon ang dati niyang asawa na kanyang iniwan kasama ng kanyang mga anak nang dahil sa kanyang trabaho. Doon ay nagsimula na ang kanilang usapan. Matagal ko ring pinapaulit-ulit sa harapan ng salamin ang usapan na ito. Pahayag ni Allison habang nakaupo sa kanyang rolling chair. Si Alan ay nagulat naman sa naging posisyon ni Allison sa ngayon at kung gaano ito nagbago ng sobra. Noong una ay namiss kita, aaminin ko. Umaasa nga ako na babalik ka pa nung una pero nang malaman ko ang ilan sa mga dapat kong malaman ay nagbago na ang lahat. Gusto ko lang makita mo ang aking kinalalagyan sa ngayon. Ano ang pakiramdam na magkatagpo tayo sa ganito nating kalagayan? Kagaya pa din ba ito ng pakiramdam nung una tayong nagkita? Wala na naman akong masasabi pa. Ang tanong ko na lang sa'yo ay kung bakit mo nagawa sa akin yun. Alam ko na ang ginawa ko ay mali. Pero wala, nadala ko noon ng takot. Hindi ko naihanda ang sarili ko. Naging mabilis ako sa pagdidesisyon. Nabigla ako sa pagpapakasal natin. Lalo na sa pagkakaroon agad natin ng 3 anak. Si Allison,
ay agad namang nagalit sa kanyang nadinig na paliwanag. 27 ka na noon, Alan. Hindi ka na bata. Nasa sapat ka ng edad para sa ganoong bagay. O gusto mo bang ipaalala ko pa sa'yo kung ano ang iyong ginawa patungkol sa pakipagpustahan mo sa kaibigan mong si Sam? Niligawan mo ako at pinaniwala na magkakaroon tayo ng maayos na pagsasama. Nagpanggap ka na nasasabik ka sa pagiging isang ama kahit na ang totoo'y naduduwag ka ng mga sandaling yun. Niloko mo pa ako at sa pagkakaroon mo ng maraming mga babae. Nang dahil sa kaduwagan mo ay iniwan mo ko pati na din ang 3 nating anak. Si Alan ay hindi na nakaimik pa ng mga sandaling yun kahit na inaasahan naman niya ang ganoong magiging reaksyon ni Allison sa kanyang ginawa. Subalit nagtaka naman si Alan kung saan nalaman ni Allison ang patungkol sa nangyaring pustahan kaya't agad siyang nagtanong. Pinaliwanag naman ni Allison na ang lahat ay nagmula kay Greg na siyang nagbunyag sa kanya ng lahat-lahat. Alam mo, bukod sa pagiging totoong tao, si Greg ang tumulong sa akin at sa mga anak ko para mapalaki sila ng maayos. Tinulungan niya kami sa lahat ng posibleng paraan at ibinigay ang aming pangangailangan na ikaw dapat ang nagbibigay. Teka nga lang, kasal na ba kayo ni Greg? Si Allison ay biglang natahimik. Bagamat hindi naman gaanong nasorpresa si Alan sa puntong iyon, ay may biglang kakaiba na pumasok sa kanyang isip. Naisip niya na magiging magandang oportunidad ito para i-blackmail si Greg at makakuha ng malaking pera. Sa totoo lang kasi, si Greg talaga at hindi si Sam ang naging kapustahan ni Alan ng mga panahong iyon. Nagsinungaling ka pa rin para sa sarili mong kapakinabangan, di ba Greg? Kaya ngayon, sa tingin ko, ay kailangan kitang bisitahin para turuan ka kung paanong sabihin kay Allison ang buong katotohanan. Allison, ikonsidera mo na lang ang sarili mo na swerte dahil umalis ako. Tingnan mo ako ngayon, wala akong yaman. Ganito lang ang trabaho at nababaon pa sa maraming utang. Sa katunayan, kung alam ko lamang na ganito ang posisyon mo ngayon, baka noon lumapit na ako sa iyo para humingi ng tulong. Lasing ka ba, Alan? Kung sa bagay, ano pa bang maaasahan ko sa isang kagaya mo? Hindi na ako nasorpresa. Allison, tulungan mo sana ako. Kailangan ko ng pera ngayon. Marahang pakiusap ni Alan. Tulungan ka? Hibang ka ba? Ba't ko naman gagawin yon? Inabandona mo ako at ang mga anak natin. Hindi ka nga nagdalawang isip man lang eh. Kinilala mo ba kami kahit na pamilya mo o kahit na minsan? Kung wala kang naging pakialam sa amin, di wala na din akong pakialam sa'yo. Kaya makakalis ka na. Ayoko na rin palang makita ka ulit. Huwag na sanang magsalubong pa ang landasin natin. Si Alan naman ay wala na ring nagawa kundi ang umalis. Pero nanatili muna siya sa isang malapit na cafe para hintaying matapos si Allison sa pagtatrabaho. Sinundan niya ito hanggang sa malaman na niya kung saan ito nakatira kasama ang bago niyang naging asawa. Napagmasdan pa ni Alan kung paanong salubungin ni Greg ng pagyakap ang dati niyang asawa. Bahagya din niyang nasilayan ng mga bata ng si Andy, Amara at Ashton ay naglalaro pa sa kanilang bakuran. Kinabukasan ay dumako na agad si Alan sa bahay ni Allison matapos itong umalis para magtrabaho. Kumatok si Alan at pinagbuksan naman siya ng kanyang kaibigan. Alan? Dito na naputol ang kanyang nais sabihin nang biglang pumasok na lamang si Alan sa loob ng bahay at komportableng naupo sa sopa. Alan, paano mo kami natagpuan dito? Ang matalik kong kaibigan ay inakit ang aking asawa habang wala ako. Paglulokong wika ni Alan kay Greg. Maigi na lamang at walang ibang tao sa bahay kundi sila lamang. Paano mo naman nagawa sa akin to, Greg? Alam mo naman na mahal ko siya. Ano naman sa'yo? Hindi mo naman sila mahal. Nagawa mo ngang iwan ang mag-iina na parang wala lang eh. Naalala mo na wala na ba sa isip mo ang ginawa nating pustahan noon sa cafe? Nagustuhan ko na siya sa unang pagtingin pa lang. Parehas natin siyang nagustuhan, diba? Pero syempre, isa lang sa atin ang mananalo sa bandang huli. Inaamin naman ni Alan na naging masaya siya sa kanilang naging pagpapakasal pero natakot talaga siya sa biglaang pagkakaroon ng triplets. Gayunpaman umano ay sinubukan pa rin ni Alan na maging maayos ang lahat. Minahal niya at inalagaan si Allison sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Pero sa isa lang niya inihanda ang kanyang sarili kaya ito umalis, hindi kasi siya handa. Si Greg naman ay nagsalita at tumugon. Walang matinong lalaki na iiwan ang kanyang pamilya. Binaliwala naman ni Alan ang sinabing iyon ni Greg at nagdemand na lamang ng isang bagay. Ayoko nang palalimin pa ang usapan na ito.
Kailangan ko ng 5,000 dolyar ngayon. Si Greg ay nagulat. Huwag kang mag-alala, kapag binigyan mo ako ng pera, ay hindi ako magsasalita sa kahit na kanino. Makakatulong ito para sa personal niyong sitwasyon at makakabawas sa malaking pagkakautang. May liligtas mo pa ang pagmamahalan niyo ni Allison. Ano ba naman kaya ang iisipin niya kapag nalaman niyang ikaw ang naging kapustahan ko noon at hindi si Sam? Wala na ring nagawa si Greg kundi ang sumang-ayon, pero humiling muna si Greg ng maiksing panahon. Inihayag naman ni Alan na ang deadline ay hanggang sa darating na Sabado lamang. Pagkatapos takutin ay umalis na rin si Alan. Isang Biyernes ng tanghali, si Greg ay nag-withdraw na ng 15,000 dolyar sa joint account nila ni Allison. Umaasa na ang bagay na yon ay hindi naman magmumukhang kapansin-pansin. Nang mapagtanto ni Allison ang nabawas na pera, ay labis siyang nagduda. Agad na niyang tinawagan si Greg para makasigurado. Huwag kang mag-alala, pera naman natin yan, di ba? Ako na ang bahala. Pero ba't hindi mo sinabi sa akin na kailangan mo lang ganong pera? May problema ba? Hindi na malaman ni Greg ang kanyang idadahilan at wala din naman sa personalidad niya ang maging sinungaling ng sobra, kaya marahan na rin siyang napaamin. Binlackmail ako ni Alan sa'yo dahil ang totoo'y hindi naman si Sam ang kapustahan niya ng mga panahong iyon kundi ako. Natakot lang ako na mawala ka, Allison. Labis kitang minamahal sa puntong hindi ko na makita ang kinabukasan ko ng malayo sa'yo at sa mga bata. Imbis na magalit ay natawa na lamang bigla si Allison sa sinabi ni Greg. Isang reaksyon na hindi niya lubos na inaasahan. Sobra ka naman, Greg. Sa tingin mo ba hihiwalayan kita ng dahil sa biro ang dala ng inyong pagkalasing? Nagalit ako kay Alan hindi dahil sa pustahan o sa kamalian niyang nagawa, kundi sa kung papaano niya kaming inabandona ng mga bata na parang isang bagay lamang na hindi importante. Nakaraan na ang lahat ng iyon. Pagka-uwi ko ay pag-uusapan pa natin yan ng maayos. Huling mensahe ni Allison bago ibaba ang tawag. Pagka-uwi ay pinaunawa ni Allison kay Greg na pinapatawad na niya ito sa nakalipas na gumugulo sa kanya at wala siyang ibang nais kundi maging masaya ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya na baliwala na sa kanya ang ginawang kamalian ni Greg, pero ang pambablackmail nito ang siyang hindi niya mapapatawad. Agad tumawag si Allison sa mga otoridad kung saan niya pwedeng isumbong ang pananakot ni Alan. Si Greg naman ay naging masaya at sinuportahan na lamang ang nais ng kanyang asawa. Agad silang kumalap ng ebidensya para mapatunayan ang ginagawang pananakot ni Alan. Kasama na rin ang ilang alimony payments nito na hindi binabayaran at ilang panloloko. Dala ang kanilang mga nakalap na patunay, sisiguraduhin nilang mapapanagot ng batas si Alan sa nagawa niyang kasalanan. Ilang linggo ding naimbestigahan ng kaso hanggang sa mabulgar na nga ng tuluyan ang lahat na naging dahilan sa pagkakakulong agad ni Alan. Kasama na rin sa kaso niya ang ginawa niyang pagpapabaya sa kanyang responsibilidad sa loob ng maraming taon. Dagdag pa ang ilang pangreklamo mula sa ibang mga tao at babaeng naloko ni Alan at pinagkaperahan. Sa ngayon, nang dahil sa pagkakakulong ni Alan, ay mas naging maayos na at ligtas ang pagsasama ni na Allison at Greg. Ang karanasan nila ay mas nagtibay ngayon at mas pinasaya ng labis nilang pagmamahalan.